Praise the Lord! Magandang buhay po sa inyong lahat. I would like to share with you about expecting more from God. From book of Ephesians chapter 3 verse 20 to 21. Let's read from New King James Version and at the same time basahin po natin sa Tagalog. Sabi sa verse 20, "Now to Him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us." Verse 21, "To Him be glory in the church by Christ Jesus to all generations forever and ever. Amen." Sa Tagalog po, basahin po natin, "Sa Kanya na makagagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin. Sa Kanya nawa ang kaluwalhatian sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus sa lahat ng salinlahi magpakailanman. Amen." Pinagpala na po ang salita ng Panginoon. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for this blessed day na inyo pong ipinagkaloob sa amin upang kami ay makapagbulay-bulay ng iyong banal na salita. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming pong mga kasalanan, mga kahinaan na nagawa sa inyo. Linisin po ninyo ang aming puso't isipan, maging sisidlan ng iyong salita sa mga oras na ito. And I admit, Father, that without you, I am nothing. Kaya Lord, nagtitiwala ako, naniniwala ako sa iyong mga salita. Fill me, Lord, with your presence, with your spirit, with your strength, with your wisdom and understanding, and with your power and your glory in the name of Jesus. I pray that your words, Lord, will bring healing, hope, power, and will increase their faith in Jesus' name. Speak to us, Father. Open our hearts and minds as we receive your divine revelations. I declare victorious service in Jesus' name. Amen. Kapatid, kung gusto mong may mangyari sa iyong buhay, dapat nag-expect ka sa ating Panginoon na mga bagay, malalaking bagay, at nangangailangan po ito ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Para ma-please natin ang Diyos, mahalaga ang atin pong pagsampalataya sa Kanya. Amen po. By faith, you can expect God for greater things because we have a powerful God. Hallelujah. Ang sino mang nananampalataya sa Kanya ay hindi mapapahiya. Maaring ang dyablo, lagi niyang nire-remind sa isipan mo ang lahat ng failures mo, ang kapalpakan mo, napapanghinaan ka, at sumusuko ka na, maybe ay nanlalata ka na rin. Ano man ang pinagdadaanan mo, kapatid, tandaan mo, parehong Diyos na gumawa ng maraming himala sa Biblia ay parehong Diyos na ating sinasamba, pinupuri, at pinaglilingkuran. Amen? Therefore, set your minds on the things above. Expect more from God, who is able to do exceedingly abundantly. Hallelujah. Kaya nga sabi sa Tagalog, sa Kanya na makagagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin. Ang problema sa atin minsan, hindi tayo humihingi. Kaya sabi nga ng Bible, higit pa sa ating hilingin ang kaya niyang gawin. Sabi ng Bible, kaya hindi tayo tumatanggap kasi hindi tayo humihingi. Ano pa po? Sabi, higit pa sa ating iniisip. Ang iniisip mo kasi, yung limitasyon mo, yung failures mo, kapalpakan mo, at kahinaan mo. Hindi ko kaya. To the fact na tinuldukan mo na ang magiging destiny mo. No, kapatid, don't do that. Dapat na i-remind mo, ang isa-isip mo ay ang mga dakilang bagay na kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. Amen? Today, God will teach us how we can expect more from God for bigger and greater things.
Una, we need to focus on the power of God. Ephesians chapter 3 verse 20, now to Him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us. Focusing on God's power depends on your level of desire. We must know, kapatid, that God is able to carry us through. Ang Diyos ba natin ay buhay? Ang Diyos ba natin ay may magagawa sa atin? Yes, therefore, focus on that, kapatid. Huwag mag-focus sa iyong kabiguan. Huwag mag-focus sa iyong limitasyon. Huwag mag-focus sa iyong karamdaman o sakit. Huwag mag-focus sa sinasabi ng mga tao laban sa iyo. Mag-focus ka kung ano ang kayang gawin sa iyo ng Diyos. Amen po? Focus on God because He is the author and finisher of our faith. Sabi sa Scripture, now to Him who is able, not to you, not to your failures, not to people, to what saying about you. Focus on God's ability to do the impossible things. God can make miracles in your life. Only to do is to put your trust in Him. Amen? Sa Matthew chapter 20 verse 30 to 34, may dalawang bulag na humihingi ng tulong kay Jesus. Nang marinig nilang dumaraan si Jesus, sila ay nagsisigaw, Lord, Son of David, have mercy on us. Nirebuke sila at sinabihan na manahimik, pero tuloy pa rin ang kanilang pagtawag sa Panginoon. Sabi doon sa verse 31, pinagsabihan sila ng mga tao at pinatahimik, ngunit lalo silang nagsisigaw, Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa amin. Kapatid, sinasaway tayo ng dyablo sa paghingi ng malalaki at imposibleng bagay sa Panginoon. That's why, keep asking God, keep praying. Ang ating kasalanan, ang ating kabiguan, kahinaan, katamaran, kapalpakan, kamalian, yan ang sumasaway sa atin eh. Pero sila, itong dalawang bulag na ito, hindi nagpatina, hindi huminto, kundi mas lalo pa silang sumigaw, Lord, Son of David, have mercy on us. Sabi dun sa verse 32, tumigil si Jesus at tinawag sila. Then, tinanong sila, what do you want me to do for you? Ano ang gusto ninyong gawin ko para sa inyo? Minsan kapag humingi tayo, kahit ano na lang. Kahit ano pong gusto ninyo. Itong dalawang bulag, imposibleng natanggap nila ang kagalingan. Ang sagot nila sa verse 33, gusto naming makakitang muli. Ay, teka muna. Imposible, matagal na kayong bulag. Walang nangyayari. Sabi dun sa verse 33, sumagot sila, Panginoon, gusto naming makakita. Verse 34, nahabag si Jesus sa kanila at hinipo ang kanilang mga mata. Agad silang nakakita at sila'y sumunod sa Kanya. Ang susi, kaya naranasan nila ang imposible, they believe what they ask. At ibinigay ng Panginoon ang kanilang kahilingan. Ang problema minsan, hindi mo alam kung ano ang gusto mo. Parang suntok sa hangin nila at trial and error. Ang sabi ni Apostol Pablo, hindi tatanggap ang taong pabago-bago ang isip. James chapter 1 verse 6 to 8. Ang mahalaga, magpasakop ka. Magpailalim ka sa kapangyarihan ng Panginoon. Darating yung panahon, mararanasan mo. Hindi ka lang nagsusurvive, kundi you thrive. Umuunlad ka na, umaangat ka. Amen? Allow God to cleanse your heart, thoughts, desires, and negative things. We cannot avoid ang mga negative things na dumarating sa ating buhay. But we can trust God na malalagpasan natin at mapapagtagumpayan natin sa tulong at gabay ng ating Panginoon. Of course, it depends din sa ating pong pananampalataya. Sabi ni Apostol Pablo, I can do all things through Christ who strengthens me. Ganun din po sa atin, kapatid. We can do all things through Christ who strengthens us. Hold on to the promises of God, on His ability to do the impossible things. Mag-focus lang tayo sa kakayahan ng ating Panginoon. Declare that God is able.
not your limitations and failures, kapatid. Delight yourself in the Lord and He will give the desires of your heart. Gusto mo bang magtagumpay, kapatid? Raise your sight. Mag-umpisa kang mangarap. Huwag kang umasa sa ibang tao. Umasa ka sa Diyos at kakayahan na ibinigay niya sa iyo. Victory requires strong desire, for God is able to do exceedingly abundantly. Amen po. Bilang testimony po, maraming negative things akong naranasan nung hindi pa ako Christian at nung naging Christian na po ako. I experienced persecutions after persecutions. Andun yung binubuli ako, harap-harapan pa nga. Sinasabihan ako ng hindi magaganda. Hanggang sa ito po, pastor na po ako sa biyaya ng Panginoon. No matter what, I cannot resist them, but I can avoid them. Then I will focus on God to do more for me. Okay? Kaya nagpapatuloy po tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Ngayon po, hindi ako affected ng mga negative thoughts and negative feelings. Kapatid, the more you try to entertain them, you will see yourself helpless. Don't get distracted. Focus your goal. Okay, habang hinihintay ang iyong answered prayers, be patient and keep the right attitude. It means keep the right standing with God. Kailangan iposisyon mo yung sarili mo. Oo, may mga failures po ako. Okay, hindi naman po tayo perfect eh. Pero ginagawa kong motivation, stepping stone ang mga ito para patuloy akong makapaglingkod at mabigyang kaluguran ang Panginoon. Hallelujah. And I can testify how great the Lord is and how wonderful it is, the grace, the goodness and faithfulness of God in my life. Glory to God. Sabi ng Hebrews chapter 12 verse 1 and 2, kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan. Verse 2, ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus. At siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Sabi ng 1 Peter chapter 5 verse 6, magpasakop tayo sa kakayahan at kapangyarihan ng Diyos. At darating yung panahon, dadakilain niya tayo. Amen? When you expect from God, no matter what conditions you are, position yourself by submitting and focusing on the power of God. Kapag mayroon kang strong desire, ito ang magtutulak sa iyo na gawin ang iyong iniisip at pinaplano. Seek first the kingdom of God, and all your desires will be given to you. Always invite Jesus in your life, kapatid. Pangalawa, how we can expect more from God for bigger and greater things. Acknowledge the presence of God. Sabi dun sa verse 20, now to Him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us. Malinaw po dun, according to the power that works in us. Kaya ang kapangyarihan na yun, kapatid, i-acknowledge mo, i-recognize mo ang presensya ng Panginoon sa iyong buhay. You must know that the presence of God is work within you. Isaiah chapter 61 verse 1 and 2, sabi niya, the Spirit of the Lord is on me, because the Lord has anointed me to proclaim the good news to the poor. He sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim freedom for the captives and release from darkness for the prisoners, to proclaim the year of the Lord's favor. Kapatid, angkinin mo na ang Espiritu ng Diyos na nasa iyo mismo.
Okay? When you begin to acknowledge and recognize the presence of God in your life, He will begin to manifest His power in you. Amen po. Tignan po natin ang sekreto ni Joseph. Bakit siya nagtagumpay at nag-prosper sa lahat ng kanyang ginagawa. Genesis chapter 39 verse 2 to 4. Ang sabi po doon, the Lord was with Joseph so that he prospered and he lived in the house of his Egyptian master. Verse 3, sabi niya, when his master saw that the Lord was with him and that the Lord gave him success in everything he did, Joseph found favor in his eyes and became his attendant. Lahat ng ipinagkatiwala kay Joseph ay pinagpala ng Diyos because he was with him. Hindi sa lakas niya, galing at husay niya, kundi sa patnubay ni Yahweh. Hallelujah! Sabi sa verses 22 and 23, si Joseph ay ginawang tagapamahala ng lahat ng mga bilanggo. At siya ang tanging nagpapasya kung ano ang gagawin sa loob ng bilangguhan. Verse 23, hindi na halos nakikialam ang bantay ng bilangguan sa ginagawa ni Joseph, sapagkat si Yahweh ay kasama nito at pinagtatagumpay siya sa lahat niyang gawain. Right now, dinideklara ko, pagtatagumpayin ka ng Diyos. Ang iyong pamilya, ang iyong negosyo, lahat ng iyong ginagawa. All you have to do is to have a right connection with God. Apart from God, we can do nothing. Wala tayong magagawa kung hindi tayo sasamahan ng Diyos. Let God's presence fill your inner being. Ano man ang mangyari, hindi ka matatakot, hindi ka mangangamba, manghihina o mag-give up. Dahil alam mo, confident ka na sasamahan ka ng Diyos. Amen? Gusto po ba natin magtagumpay? Ito ang command ng Diyos. Joshua chapter 1 verse 8 and 9. Huwag mong kaliligtang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat na nakasaad doon. Sa ganon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Verse 9, tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. We really need God's presence, kapatid, para tayo ay magtagumpay. Tama po ba? It is necessary to have faith, patience, perseverance para maranasan natin ang presence ni Lord. Ang sabi ng 1 John chapter 4 verse 4, dear children are from God and have overcome them, because the one who is in you is greater than the one who is in the world. Hindi dahil sa magaling tayo, sa maabilidad tayo, kaya tayo nagtatagumpay, kundi dahil sa Espiritu ng Diyos na nasa atin. Amen po. Remember that God is not only with us, but He is at work in us. He is our Emmanuel. God is with us. Hallelujah. Kapatid, ang Panginoon na nasa atin, Siya ang ating pag-asa na tayo'y makakabahagi sa kalwalhatian ng Diyos. Amen po. Colossians chapter 1 verse 27. Thirdly, how we can expect from God for bigger and greater things sa buhay natin. Praise God for His glory. Ephesians chapter 3 verse 21. To Him be glory in the church by Christ Jesus to all generations forever and ever. Amen. Ano man ang ating ginagawa o gagawin, do it in the name of Jesus. 1 Corinthians chapter 10 verse 31. So whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God. Colossians chapter 3 verse 23 and 24. Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord
not for human masters. Verse 24, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving. Gusto mong luwalhatiin ang Panginoon sa iyong kaperahan? Give your tithes and offerings. Tumulong ka sa gawain ng Panginoon. Gusto mong luwalhatiin ang Panginoon sa iyong buhay bilang pagpapasalamat mo? Paglingkuran mo siya. God created us for His glory. Therefore, let's praise and honor Him dahil deserve ng Panginoon na papurihan at sambahin natin siya. Sabi ng Isaiah chapter 43 verse 7, everyone who is called by my name, whom I have created for my glory, whom I have formed, even whom I have made. Ang sabi ng Psalms chapter 115 verse 1, not to us, Lord, not to us, but to your name be the glory because of your love in faithfulness. Kapatid, tiyak na mararanasan mo ang malalaki at dakilang bagay dahil hindi ito para sa iyo. Hindi sa akin, kundi para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Acts chapter 12 verse 21 to 23, tignan po natin nung bago mamatay si Herodes. Pagsapit ng takdang araw, si Herodes ay nagsuot ng damit hari, umupo sa trono at nagtalumpati. Sumigaw ang mga taong bayan. Isang Diyos ang nagsasalita, hindi tao. Sobrang paghanga nila kay Herod. Pinapanginoon na nga nila eh. Para tayo mga Pilipino, maraming nasa politics, dinodiyos ng maraming tao. Kinikilala at hinahangaan, pinapupurihan. Laging bida sa lahat. Sabi dun sa verse 23, at noon din ay hinampas ng isang anghel ng Panginoon si Herodes, sapagkat inangkin niya ang karangalang nauukol sa Diyos, at siya'y kinain ng mga uod hanggang sa mamatay. Grabe. Kapatid, pinapaalalahanan tayo ng Panginoon ngayon na huwag mong agawan ng glory ang Panginoon. Sa marami mong naitayong ministry, Bible studies, outreaches, sa pagsagana mo, sa pagtatagumpay mo, sa mga achievements ng mga anak mo, sa iyong pamilya. God deserves the glory and honor, kapatid. Lagi natin alalahanin yan. Laging ibigay sa Diyos ang papuri at pasasalamat na nararapat sa Kanya. Amen po ba? Bilang pagwawakas, in order to experience bigger and greater things sa buhay po natin, we must depend on God's ability. Act by faith. Walang mangyayari kung hindi ka magtitiwala sa kakayahan ng Diyos. Embrace the power of God. Place your faith in the Word of God. Entrust His promises. Sabi ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 3 verse 16 to 18, idinadalangin kong sa pamamagitan ng kanyang espiritu ay palakasin niya ang inyong buhay espiritual ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan. Verse 17, naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig. Dalangin ko na ang pag-ibig ang maging ugat at pundasyon sa lahat ng inyong gawain, upang inyong lubusang maunawaan kasama ng mga hinirang ng Diyos kung gaano kalawak, kahaba, kataas, at kalalim ang kanyang pag-ibig. Ganyan kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Truly, in the presence of God Almighty, there is joy and gladness and peace. The key is to praise and glorify Him. Amen? To God be the glory. Let us pray. Heavenly Father, we praise and glorify your holy name. Thank you for your power and presence, Lord, for your words and revelations today. As we seek you, Father, right now, let your kingdom come. Let your will be done in our lives, in our church, family, marriage, job, and business, in the name of Jesus.
Father, I pray to all our beloved viewers, whatever prayers and petitions they have, by faith, Lord, I believe for miracles, healing, promotion, increase, and breakthrough will begin to manifest in their lives in Jesus' name. Father, we thank you that your power, glory, love, joy, and peace rests upon us, through us. Hallelujah. We love you and adore you, Father, Lord Jesus, and the Holy Spirit. This I pray in Jesus' name. Amen.